Sa timog bahagi ng isla Sagasa, naroon sina Pilo at Lucia kasama isang pangkat ng matatapang na mandirigma. Ang hangin ay mabigat, puno ng amoy ng dagat at nalalapit na dugo. Ang mga damo ay gumagalaw sa ilalim ng malamlam na liwanag ng buwan, na para bang alam ng kalikasan ang paparating na isang matinding labanan. Sa malayo, kitang-kita na ang mga aswang na lumulusob mula sa dalampasigan. Ang kanilang mga katawan ay lumalakad na parang mga anino sa dilim. Ang ilan sa kanila ay nakayuko, gumagapang tulad ng mga hayop na handang umatake. Ang iba naman ay lumulundag mula sa isa't isa gamit ang kanilang matatalim na kuko upang kumapit sa matataas na bato. Ang kanilang mga mata ay nagliliyab sa gutom at ang kanilang mga pangil ay kumikintab sa ilalim ng buwan. "Lucia, maghanda ka! Darating sila!" wika ni Pilo habang hinigpitan ang hawak sa kanyang sibat. Si Lucia, bagamat kabado, ay hindi natinag. Hawak niya ang kanyang itak. Ang talim nito ay matalas at handa nang humati sa laman ng kaaway. "Hindi ko sila hayaang lumampas, Pilo," sagot niya. Ang kanyang mata ay puno ng tapang. Sa isang iglap, nabasag ang katahimikan ng gabi. Mula sa anino, sumugod ang unang pangkat ng mga aswang. Nagtatakbuhan sa bilis na hindi kayang abutin ng mga mata ng isang normal na tao. "Salubungin sila!" sigaw ni Pilo, at sabay-sabay na sumugod ang kanyang mga kasama. Ang unang aswang na lumapit kay Pilo ay isang matangkad na nilalang na may baluktot na katawan. Ang balat nito ay tila tuyong kahoy at ang mga kamay nito ay mahahaba na parang galamay ng pugita. Inihataw nito ang mga kuko patungo kay Pilo, subalit mabilis ang pag-iwas ni Pilo mula sa kalmot ng aswang. Sa isang mabilis na kilos, itinusok ni Pilo ang kanyang sibat sa dibdib ng halimaw. "Gawk!" sigaw ng aswang nang tumagos ang sibat sa kanyang katawan. Subalit hindi pa ito tuluyang bumagsak. Sa halip, hinawakan nito ang sibat at pilit hinugot mula sa kanyang katawan. Ngunit hindi ito hinayaan ni Pilo. Ginamit niya ang kanyang buong lakas at sinipa ang nilalang palayo, dahilan upang ito ay bumagsak sa lupa. Samantala si Lucia naman ay hinarap ang isang babaeng aswang na may mahahabang kuko at walang mata. Ang halimaw ay lumundag patungo sa kanya, subalit sinalubong ito ni Lucia ng isang mabilis na hiwa ng kanyang itak. Shock! Sa isang iglap, naputol ang isang kamay ng aswang. "Ah!" sigaw ng nilalang, pero hindi ito umatras, lalo pa itong naging mabangis. Itinaas nito ang isang kamay at biglang bumuga ng itim na usok mula sa kanyang bibig, isang uri ng sumpa na maaaring magpalamya sa sinumang makalanghap nito. "Lucia, lumayo ka dyan!" sigaw ni Pilo. Ngunit huli na ang lahat. Nalanghap na ni Lucia ang usok na nagmula sa babaeng aswang. Agad siyang nakaramdam ng panghihina. Ang kanyang mga tuhod ay bumagsak sa lupa at bigla siyang nakaramdam ng pagkahilo. Papunta na sa kanya ang aswang, handang pumatay. Ngunit bago pa ito makalapit, isang sibat ang biglang tumagos sa ulo ng halimaw. "Hindi mo siya mahahawakan!" sigaw ni Pilo. Hawak pa rin ang dulo ng kanyang sibat. Bumagsak ang aswang sa lupa, wala ng buhay. Si Lucia naman ay napasandal sa isang bato. Hinabol ang kanyang hininga. Pilit nilalabanan ang epekto ng sumpa. "Kaya mo pa ba, Lucia?" tanong ni Pilo habang inalalayan siya. "Kailangan ko lang kaunting oras. Lumalakas ang sumpa, Pilo," sagot ni Lucia habang pilit na pinipigilan ang panghihina ng kanyang katawan. Habang abala ang magigiting na mga mandirigma na kasama ni Pilo at Lucia sa pakikipaglaban ng mano-mano sa mga aswang, kahit na nahihirapan ang mga ito, ay lalo silang tumapang sa bawat sugat ng natamo at sa bawat kasamahang nagbuhis ng kanilang buhay
upang protektahan ang isla. Sa gitna ng kaguluhan, habang patuloy ang labanan sa timog ng isla Sagasa, isang makapangyarihang liwanag ang bumalot sa paligid ni Pilo. Ang kanyang mga mata ay napapikit sa tindi ng enerhiyang bumalot sa kanya. Nang muli niyang idilat ang kanyang paningin, nakita niya ang isang figura. Ang kanyang gabay mula sa ikaapat na dimensyon. Ang nilalang na ito ay hindi pangkaraniwang espiritu. Ang kanyang katawan ay yari sa dalisay na liwanag at sa kanyang kamay ay may hawak siyang isang mahiwagang espada na kumikislap sa ginto at asul na liwanag. Pilo, ang labanang ito ay hindi mo kayang tapusin gamit lamang ang lakas ng tao. Ngunit sa iyo nakalaan ang kapangyarihang magpapabagsak sa kasamaan. Sa isang iglap, ihinagis ng nilalang ang mahiwagang espada patungo kay Pilo. At sa sandaling mahawakan niya ito, isang matinding enerhiya ang bumalot sa kanyang katawan. Ang kanyang sugat ay biglang naghilom, ang kanyang lakas ay dumoble, at sa kanyang isipan, nagising ang kaalaman ng isang sinaunang mandirigma. Ang espada ng liwanag ay hindi isang ordinaryong sandata. Ito ay isang lumang mutya na ginamit ng mga unang tagapagtanggol ng kalikasan laban sa madilim na puwersa. Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng liwanag, winawasak ko ang kadiliman, sigaw ni Pilo. Samantala hindi nagpatinag ang mga piratang aswang. Sa kabila ng pagkamatay ng ilan sa kanilang mga kasama, patuloy silang sumugod. Ang kanilang matinding gutom sa dugo ay lalo pang lumalakas. Kunin ang kanilang laman, ubusin sila, sigaw ng isang dambuhalang aswang na may pakpak ng paniki. Ang madilim na alon ng halimaw ay sumugod muli sa timog, handang balutin sa takot at kamatayan ang isla Sagasa. Ngunit ngayong hawak na ni Pilo ang espada ng liwanag, hindi na siya parehong mandirigmang lumaban sa una nilang pagsalakay. Sa unang kumpas ng espada, isang gintong liwanag ang biglang lumabas mula sa talim nito. Isang sigaw ng kapangyarihan ang bumalot sa buong isla. Ang unang tatlong aswang na sumugod sa kanya ay hindi man lang nakalapit. Isang iglap lang at naputol ang kanilang mga katawan sa dalisay na liwanag ng espada. Ang lupa ay nayanig sa lakas ng pagsabog ng enerhiya at ang mga halimaw ay napaatras sa takot. Ano yan? Anong sandata yan? Sigaw ng isa sa mga aswang. Kitang-kita ang takot sa kanyang muka. Maging si Kapitan Silab na nasa malayo ay napatigil at napatingin sa nagbabagong anyo ng labanan. Isang sandata ng sinaunang panahon, bulong ng kapitan. Ramdam ang kakaibang enerhiya na bumabalot sa isla. Hindi ito maaaring manatili sa kamay ng isang kublan. Habang patuloy ang pag-atake ni Pilo sa mga aswang, si Lucia naman ay unti-unting nakakabawi mula sa sumpa ng kanyang nalanghap. Kahit mahina pa ang kanyang katawan, hindi siya papayag na maging pabigat sa labanan. Dahan-dahan niyang iniangat ang kanyang itak, ipinikit ang kanyang mga mata at sinariwa ang lahat ng kanyang natutunan sa pakikipaglaban. Hindi ako matatalo ng isang sumpa, bulong niya sa sarili. Sa isang iglap, isang babae ang lumitaw sa kanyang pangitain. Isang diwata na nakaputi, hawak ang isang itim na bato. Lucia, ang sumpa ay hindi isang wakas, kundi isang simula. Gamitin mo ang iyong sariling lakas upang ito'y gawing iyong sandata. Nang muling idilat ni Lucia ang kanyang mata, nararamdaman niyang may kakaibang enerhiya na bumabalot sa kanyang katawan. Ano ito? Tanong niya sa sarili. Sa kanyang palad, lumitaw ang isang madilim na usok. Ngunit sa halip na matakot, ay naramdaman niyang kaya niyang kontrolin ito. Kung ito ang lakas na kailangan ko upang protektahan ang aking bayan, tatanggapin ko ito. Muling humawak ng mahigpit si Lucia sa kanyang itak at ngayong gabing ito, siya ay hindi na lamang isang ordinaryong mandirigma. Ngayon siya ay may kakayahang lumaban gamit ang mismong sumpa na itinapon sa kanya. Sa timog ng isla Sagasa sa gitna ng kagubatan at dalampasigan, nakaharap ang dalawang puwersa ng kalikasan.
Sa isang panig si Pilo, hawak ang espada ng liwanag, ang simbolo ng proteksyon at kabutihan. Sa kabilang panig si Lucia, bumangon mula sa sumpa, yakap ang misteryosong kapangyarihan ng kadiliman. At sa harapan nila ang daan-daang piratang aswang na handang ubusin ang buong isla. "Lucia, nasaan ka?" sigaw ni Pilo. "Nasa tabi mo ako, Pilo," sagot ng dalaga. "Kaya natin sila," dagdag nito. Sa unang hakbang ng kanilang pagsugod, isang matinding pagsabog ng enerhiya ang lumabas mula sa kanilang dalawa. Liwanag at dilim, kapangyarihan at tapang, dalawang magkaibang puwersa na ngayong gabi magsasanib upang talunin ang mga piratang aswang. Sa isang iglap, nagsanib ang liwanag at dilim, dalawang puwersang magkaiba, ngunit ngayong gabi ay magkasamang lalabanan para sa isla Sagasa. Sa harapan nila, ang daan-daang piratang aswang ay nagtipon sa dalampasigan ng timog. Ang kanilang matutulis na kuko ay humahaginit sa mga bato at ang kanilang hininga ay naglabas ng malamig at mabahong singaw na tila nagdadala ng kamatayan. Sa likod ng hukbo ng mga halimaw, nakatayo ang isang higanting aswang, isang nilalang na may 7 ulo at mga pakpak ng paniki. Ang kanyang katawan ay natatakpan ng makapal na itim na balahibo. Siya si Burak na Lilim, isa sa pinakamalakas na mandirigma ng piratang aswang. Ubusin ang mga tagapagtanggol ng isla. Dumadagungdong ang sigaw ng halimaw. Biglang sumugod ang mga aswang. Ang kanilang bilis ay kasimbilis ng hangin at ang kanilang mga anino ay gumagapang sa lupa tulad ng usok. Si Pilo ang unang sumalubong sa kanila. Isang mabilis na ikot ng kanyang espada ng liwanag ang nagpakawala ng isang gintong alon ng enerhiya. Ang unang linya ng mga aswang ay tumilapon sa ere. Ang kanilang balat ay nilamo ng purong liwanag. Subalit ang iba pang mga halimaw ay hindi natinag. Tumalon sila sa ere, umiikot sa paligid ni Pilo at pinapaligiran siya, layuning palugpitan siya mula sa lahat ng direksyon. Ngunit isang matalim na itak ang biglang lumipad mula sa gilid. "Hindi mo siya mahahawakan!" Si Lucia, ang kanyang katawan ay bumalot sa madilim na anino at ang kanyang bilis ay hindi na tulad ng dati. Ngayon siya ay isang anino sa loob ng anino. Isang mabilis na sipa ang kanyang binigay sa isang aswang at ito ay sumabog sa hangin na parang abo. Si Pilo at Lucia ay magkasanib na lumalaban. Ang kanilang mga galaw ay perpektong nagkakatugma. Ang liwanag ni Pilo ay sumasagupa sa madilim na balat ng mga aswang habang ang itim na enerhiya ni Lucia ay lumalason sa kanila mula sa loob. "Ngayon ko lang nakita ang ganito. May kakampi tayong may kapangyarihan ng mga aswang," sigaw ng isa sa mga mandirigma ng isla. Habang nagpapatuloy ang laban, isang anino ang lumapag sa lupa, maitim, mabigat at puno ng puot. Si Burak na Lilim ay lumakad papalapit kina Pilo at Lucia. Ang bawat hakbang niya ay dumadagungdong sa lupa at ang kanyang 7 ulo ay gumagalaw sa magkakaibang direksyon. Kayo ang pumatay sa mga kapatid ko. Sa isang iglap, bumuga siya ng apoy mula sa kanyang bibig. Isang itim at asul na apoy na kumalat sa paligid. Napaatras sina Pilo at Lucia. Ang init ng apoy ay hindi pangkaraniwan. Hindi ito ordinaryong apoy kundi isang sumpang sumusunog sa kaluluwa. Habang binubuga ng halimaw ang kanyang itim na apoy, napansin ni Lucia na hindi nasusunog ang lupa sa ilalim nito, ngunit unti-unting natutuyo ang halaman at namamatay ang mga puno. Ito ang apoy ng kamatayan. Kapag natamaan tayo nito, hindi lang katawan natin ang masusunog, kundi pati ang ating buhay mismo. Wika ng matandang mandirigma ng isla na si Cornelio. Nag-isip ng mabilis si Pilo. Alam niyang hindi sapat ang espada ng liwanag upang salagin ang apoy ng 7 ulong halimaw. "Lucia, may ideya ako, pero kailangan kong umaasa sa iyo. Ano ang plano mo?" "Gamitin mo ang kadiliman upang saluhin ang kanyang apoy. Kukunin ko ang pagkakataong ito."
upang wakasan siya. Napangiti si Lucia. Kung ganoon, subukan natin. Tumindig si Lucia sa harapan ni Pilo. Mula sa kanyang katawan, bumalot ang isang itim na anino na parang kalasag. Tignan natin kung hanggang saan ang apoy mong yan, sigaw niya. Sa isang iglap, muling bumuga ng itim na apoy si Burak na lilim. Ang buong timog ng isla ay lumubog sa dilim, subalit hindi nasaktan si Lucia. Ang lahat ng apoy ay hinihigop ng kanyang anino. Habang nakatutok ang halimaw kay Lucia, ginamit ni Pilo ang pagkakataon upang sumugod. Sa bilis ng kidlat, tumalon siya sa ere at inihampas ang espada ng liwanag. Isang patalim para sa mga taong pinaslang nyo, sabay sigaw ni Pilo. Sa isang iglap, tumagos ang talim ng espada sa liig ng 7 ulong halimaw. Gra! Sigaw ni Burak na lilim. Ang kanyang katawan ay nagliyab sa gintong liwanag. Ang buong isla ay yumanig sa huling sigaw ng halimaw. Ang kanyang katawan ay pumutok sa alon ng liwanag at kadiliman, at sa isang iglap nawala siya sa mundong ito. Sa paligid ng isla, nakatayo pa rin ang natitirang mga piratang aswang. Kahit nawala na ang kanilang pinuno, hindi pa sila sumusuko. Ngayong wala na ang halimaw na si Burak na lilim, mas marami pang papatay sa inyo, sigaw ng isa sa mga aswang. Sa malayo, kitang-kita ang isa pang barko na dumarating. Isa pang alon ng kamatayan mula sa lahi ng mga piratang aswang. Mga kasama, kaya nyo pa bang lumaban? Tanong ni Lucia. Napangiti pero ramdam ang bigat ng labanan. Muling bumalik sa posisyon ang 50 natitirang mandirigma at sumigaw. Hanggang sa huli naming hininga at patak ng aming dugo ay handa kaming mamatay para sa isla. Sa harapan nila ang panibagong alon ng kasamaan. Sa kanilang mga kamay ang tanging pag-asa ng isla Sagasa. Matapos ang pagkatalo ni Burak na lilim, naghari ang katahimikan sa timog ng isla Sagasa. Tanging ang tunog ng mga naglalagablab na katawan ng mga nalipol ng aswang ang maririnig. Subalit hindi pa tapos ang laban. Mula sa laot, isang dambuhalang barko ang muling lumitaw. Mas malaki, mas madilim, mas nakakatakot. Hindi pa tapos ang laban, mga walang silbing tao. Isang bagong busis ang dumadagundong sa paligid. Malamig at puno ng galit. Sa ibabaw ng barkong ito, nakatayo ang isang matangkad at matipunong nilalang na nakabalot sa makapal na baluti. Ang kanyang balat ay tulad ng lumang kahoy at ang kanyang mga mata ay kumikinang sa pulang apoy. Siya si Manguhukay, ang general ng mga piratang aswang. Sa isang iglap, itinaas ni Mangukay ang kanyang kamay at ang langit ay biglang dumilim. Mula sa kanyang palad, lumabas ang libu-libong itim na paniki. Mga nilalang na hindi ordinaryo, ang kanilang mga mata ay kasing pula ng dugo at ang kanilang mga pakpak ay bumabalot sa hangin na parang usok. Ang aking mga mandirigma ng kadiliman, lamunin ninyo ang isla. Pilo, Lucia, hindi natin maaaring hayaang makapasok sila sa loob ng isla. Si Kaibu iyon mula sa kanlurang bahagi ng isla. Siya at ang kanyang mga mandirigma ay naghahanda na sa panibagong pagsalakay. Hindi na natin kailangang hintayin sila. Tayo ang sasalubong sa kanila, sigaw ni Pilo. Tumango si Lucia. Mabilis siyang lumingon kay Tandang Mero na nakatayo sa mataas na bato sa tabi ng dalampasigan. Tandang Mero, kailangan namin ng tulong mo. Tumindig si Tandang Mero, ang kanyang mahaba at puting buhok ay tinangay ng hangin. Muli niyang itinapat ang kanyang baston sa alapaap at bumigkas siya ng isang sinaunang orasyon. Bagyong di makita, ngayon ay kumalat. Sa mga kalaban, sila ay lumipat. Sa isang iglap, isang ipo-ipo ang bumalot sa isla Sagasa. Pumaligid ito sa dalampasigan at hinihigop ang ilan sa mga paniking aswang. Ngunit hindi pa rin sapat ang ipo-ipo ni Tandang Mero upang pigilan ang lahat ng paniki. Ang iba ay matagumpay na lumusot sa harang at sumugod pababa sa timog ng isla. Pilo, nasa taas sila, sigaw ni Lucia. Sa isang iglap, tumalon si Pilo sa ere
at ginamit ang espada ng liwanag upang salubungin ang mga paniki. Isang puting liwanag ang lumabas mula sa kanyang espada at sa isang iglap nagliyab ang mga paniking tinamaan nito. Sunugin ang lahat ng makadilim na nilalang. Sa ibaba, si Bartolome at ang kanyang ama na si Isko ay nangunguna sa depensa sa kanluran. Ang kanilang mga itak ay kumikislap habang isa-isang pinapatay ang mga aswang na sumusugod sa kagubatan. "Lumaban tayong lahat, hindi tayo maaaring matalo," sigaw ni Bartolome. Habang nagkakagulo ang lahat, si Mang Ukay ay bumaba mula sa kanyang barko. Sa isang iglap, tumunog ang kanyang mga yabag sa buhanginan. Mabigat, puno ng kapangyarihan. "Hilo, ang pagkakataong ito ay matagal ko nang hinihintay." Napalingon si Pilo. Ngayon pa lang niya nararamdaman ang ganitong uri ng enerhiya. Isang alon ng takot na tila yumayakap sa kanyang katawan. Si Mang Ukay ay hindi basta-bastang nilalang. Siya ang isa sa pinakamalakas na aswang na nabubuhay sa ilalim ng dagat. "Maghanda ka, tagapagtanggol ng isla, sapagkat ito ang iyong huling araw." Nagliyab ang paligid sa pagharap ng dalawang pinakamalakas na mandirigma, si Pilo at si Mang Ukay.